sa Unlipay or 'wag ka mag-a-Unlipay kapag Friday, 'pag Sabado, 'pag Linggo. Gawin mo na lang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Ayan, pinaka the best, okay? Then, nagkakaroon ng error dito kapag, tungkol dun sa padadala natin ng box. So, Hold up. oh, hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. So yung topic natin ngayon is all about RCBC Unlipay. So sa RCBC Unlipay, sobrang dali lang nitong sasabihin ko para hindi kayo malito, okay? So ang Unlipay kasi, ayan yung pwede nating makash gamit yung ating credit limit kay RCBC or kay Bancard. Okay, so kapag nakapag 1 year na tayo kay RCBC, pwede na tayong mag-request ng credit limit increase and through approval pa rin siya, within 1 to 3 days, pwede ka nang ma-aprobahan ng credit limit. Okay, once na gusto mong mag-cash advance or mag-Unlipay, ayan. So kapag 50,000 pesos, okay marito, kapag 50,000 pesos pababa, real time mo siya mare-receive. Okay? Then, nagkakaroon lang ng pending transaction yung 50,000 pababa kapag isinend mo siya sa number mo. Minsan, sa sarili mong number. Unlipay yung pinag-uusapan natin na. Minsan, nagkakaroon ng clearing time kapag yung pag-unlipay mo is isinend mo sa iyong sariling number or sariling account. So, ibig sabihin, nag-unlipay transaction ka, magtataka ngayon si RCBC. Sir, magtataka sa RCBC or sinend ito or nagbayad ito sa sarili niya. So, i-clear muna natin kung okay ba. So, ganyan nagkakaroon ng problema. Pero madalas naman, ang gawin nyo na lang, mag-unlipay kayo sa ibang account, sa asawa, sa kaibigan nyo, doon nyo na lang i-unlipay. And kapag 50,000 pababa, okay? So, real time po ito mare-receive. Okay, next natin, kapag nag-send ka or nag-unlipay ka ng 50,000 pataas, so 50,000 1 peso. Pag nag-unlipay ka ng Friday, ayan, mare-receive mo na siya Monday. So Monday ng hapon. Swerte ka pag umaga pa lang pumasok na. Yes, papasok siya 24 hours kapag nag-unlipay ka ng 50,000. Pero ang maganda dito kasi is 100,000 pesos ay pwede mong i-unlipay in one transaction lang. Pero 24 hours siya bago pumasok. Huwag kang magta-transfer sa unlipay or wag kang mag-unlipay kapag Friday, pag Sabado, pag Linggo. Gawin mo na lang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Ayan, pinaka the best, okay? Then, nagkakaroon ng error dito kapag tungkol dun sa padadala natin ng bank. So kadalasan nagkakaroon ng error kapag nag-send ka sa Cebuana. Sa Cebuana, Lulier, is pag nag-send ka ng 50,000 above, tapos hindi yan tatanggapin. Ang mangyayari diyan, kapag hindi pumasok, kunyari nag-send ka ng Friday, then Monday, expected mo, papasok kasi 50,000 pataas. Kapag Monday, wala pa, tumawag ka, ipa-reverse mo na yung unlipay mo, okay? Then kapag na-reverse na, kinabukasan, babalik na yan sa'yo. Ayan, so ganun po yung unlipay. So kung mapapansin nyo, ang pinaka natin dito is wag po tayong mag-send sa sarili nating account para hindi tayo maklear. So bako matatanggap natin, pero nito ko lang to nalaman actually, dati sa number ko lang ako nag-unlipay, pero buti ito nakausap ko si customer support ng Unlipay, and which is naintindihan ko naman. Okay, naki-clearing, so tendency na magkaroon ng problema. Once na nag-float yung account natin, nagkakaroon ng problema tayo sa transaction, kailangan nating mag-antay ng 1 to 3 banking days. So pinakamahalaga, kapag wala pa ng 1 banking days, tumawag lang tayo sa mga number ng mga bank na pinagsendan natin para walang maging problema. Huwag kayong papatalo sa stress, huwag kayong ma-stress kasi lugi kayo, wala na yung pera nyo, stress pa kayo. Okay na yung wala lang yung pera, huwag na yung ma-stress, okay? Ganyan yung nangyari sa amin. Okay, so yun lang, hanggang dito na lang yung video na to. Sana ay nakatulong. Maraming salamat po. Ayan, bye.